sa kaugnay way of life. Kilalanin ang isang first sergeant na nagsisilbing haligi ng disiplina, malasakit at inspirasyon, hindi lamang sa hanay ng mga kawal, kundi maging sa pamilyang kaugnay. Magandang araw, Pamilyang Kaugnay. Isang karangalan po na aming ihaharap sa inyo ang ating panauhin, ang First Sergeant, ang advisor ng Pamilyang Kaugnay. Isang haligi ng disiplina at tinig ng karanasan. Siya ay hindi lamang gumagabay sa ating mga samahan, kundi isa rin siyang haligi ng sarili niyang pamilya. Isang lider na ang inspirasyon sa patuloy na paglilingkod ay nagmumula sa mga taong pinakamalapit sa kanyang puso. Dahil sa kanyang pamilya, mas pinipili niyang maglingkod ng may dangal, malasakit at buong puso. Ito ang ating kwento ngayon, ang kwento ng Kaugnay Way of Life. Sir, magandang umaga po. Pwede po ba kayong magpakilala, sir? Ako si Master Sergeant Marcelino B. Biuya, Jr., 810978, Corps of Engineer, may asawa at may isang anak. At ako yung First Sergeant ng Headquarters Service Company sa ating 7ID, Philippine Army. Sir, ang una kong katanungin is, pwede po bang ibahagi ninyo ang inyong buhay nung kayo ay bata pa lamang kung gaano kasimple or kaganda, kahirap ang inyong buhay noon? Nung ako yung civilian pa at wala pa noon, nag-aaral pa ako noon. Sa amin kasi marami yung mga sundalo sa barangay namin. At doon ako naging idolas ko yung pagsundalo. Kaya sabi ko, pag natapos ako ng pag-aaral, magsusundalo din ako, sabi ko sa sarili ko. Sir, ano ba yung naging udyok nyo kung bakit nagsundalo talaga kayo? Siguro sa hirap din ng buhay. Kaya naisipan ko magsundalo at makatulong din ako sa mga magulang ko rin. Yung magulang ko, nagbubukid sila. Nung sir, ilang taon ka nung pumasok ka sa pag-a-apply ng Army? Nasa 1 year lang ako nag-apply noon. Dati din 7ID, nag-try din ako sa Rizal. Ilang taon ka nun, sir? Ilang yung edad mo nun? 20. Doon, saan ka nakapasok, sir? Saan ka nag-apply na nakapasok ka? Dito sa 7ID na. Dito sa 7ID. Nung sir, nung pag-a-apply mo, i-describe mo, sir, kung nahirapan ka ba, madali lang ba? Sa dami namin kasi kung nag-apply kami noon, hindi pa upsat kasi din noon eh. Battery test pa yung namin dati. Yung paata ba yun, sir? O, paatab pa noon. Marami kami noon siguro sa panalangin ko rin, pinara din ako sa nakuha rin na noon. Pasok ako sa sundalo din. Anong year po kayo nakapasok, sir? 1997. Nung unang araw mo sa training, sir, ano yung mga memorable doon, mga experiences nyo? I-describe niyo po, sir. Nung nakapasok na ako noon, hindi ko man nakalain na ganun pala yung kahirap yung training. Kasi magbago ka talaga yung pagpasok mo sa army, civilian ka tapos maging bibrenos ka ng military life. Mahirap din minsan din. Sabi mo talaga mahirap sa mahirap. Lalo Para sa yung mga panahon physical na activities, sir, nanibago ka ba or sanay ka na? Nasanay na rin ako kasi sabi ko nga sanay din ako sa hirap. Kaya sabi ko, kahit mahirap yung training, pagtitiisan ko kasi makasurvive lang ako para makatulong din ako sa pamilya ko. Yun ang kwento sa buhay ko. Ilang months kayong nag-training, sir? 7 months kami nag-kwento sa DTU. DTU pa dati eh. Ngayon DTS na kasi siya. Sa loob ng 7 months, sir, naisip nyo ba na umuwi na lang kasi mahirap yung training? Hindi. Wala sa akin yung niisip na uwi eh. Ang basta iniisip ko, makatapos ako, makatulong ako sa pamilya ko. Yun lang nasa isipan ko lagi. Ano yung greatest motivation nyo nung mga time na yun, sir, para hindi kayo give up sa training na mahirap? Yung makatulong ako ipakita ko sa amin na mga pagtapos ako ng magsundalo, tapos makatulong na rin ako sa magulang ko. Pagkatapos ng 7 months, sir, graduate na kayo.
At dahil sinabi niyo pangarap niyo yun kasi nakikita niyo din sa mga pinsan niyo, sa barangay niyo, ano yung naramdaman niyo, sir, na finally, isa na kayo doon sa mga sundalong tinitingala niyo na noon? Naging proud din na magulang ko kasi na kita nila na napagtapos din ako, tapos mga kamag-anak ko na nakatapos nga ako ng trainer pa sa pagkasundalo. Kasi hindi akalain na magiging sundalo nga rin ako, iba yung kwan ko rin dati noon. Gusto ko maglingkod sa Panginoon sana noon. Pero ang sabi ng magulang ko, mas maganda siguro yung gaya mo ng mga pinsan mo, yung magsundalo. Ano yung sinasabi niyong maglingkod sa Panginoon, sir? Magpa-pastor? Oh, magkunsan ako ng pastor rin kasi dati man ako sa kwan noon, sa young people namin sa Christian noon. Yes, sir. Sir, nung sundalo na kayo, sabi nila kasi, kung mahirap ang training, mas mahirap kung andun ka na sa field. I-describe niyo po yung first field duty niyo, sir. Ano yung mga nangyari noon? Ano yung mga memorable experience niyo doon? Nung first time ko na umakon sa bundok noon, mahirap talaga kasi lahat pag private, nasa iyo lahat kasi yung mga pagkain, ikaw tagaluto, pinaka-experience ko sa content nasa field pa ako noon. Mas pa private na lower rank pa noon. Bilang private, sir, kasi pag private ka talaga, ano talaga yung hirap kasi mag-a-adjust ka, tapos susunod ka, tapos aalamin mo lahat kung ano yung dapat mong alamin. Hindi ka ba na sir, na nawalan ng lakas ng loob, tapos naisip mo na sana hindi ko na lang to tinuloy, or naisip mo ba na ititigil ko na to, uuwi na lang ako sa amin, mas mahirap pala to kaysa sa training? Hindi, kasi pag lumalakad naman ako, nagpe-pray naman ako eh. Nabigyan ako ng lakas kasi kuminsan pag mabigat ang dala, masakit talagang katawan ko rin. Kaya kuminsan nanghingi ako ng tulong sa Panginoon, tapos nakuha ko rin yung para sa pamilya ko to. Kaya hindi ako mag-give up, sabi ko sa sarili ko. Nabanggit nyo kanina, sir, na dinadaan nyo sa prayer, sa panalangin, lahat ng hirap. Yun na nga, sir, sabi nila, hindi madali ang maging army. Paano kayo nanatiling matatag, sir? Nagiging matatag ako kasi andyan yung pamilya ko na umaasa sa akin para matulungan ko na sila kasi ako lang yung pinaka-breadwinner sa mga kapatid kasi, tatlo kayong magkapatid kasi. Ako lang medyo maganda yung trabaho lang talaga sa government. Kaya yun yung motivation niyo, sir, na pag-iigihan ko to, isusurvive ko to. Kasi ako lang ang inaasahan ng family ko. Sir, may memorable ka ba na ranggo? Yung pinaka-memorable mo na ranggo sa buong career mo? Yun nga, nung nasa batalyon pa ako noon, na minsan na sa encounter, hindi maiwasan kasi yun eh. Manalangin ka talaga na na mahirap kasi hindi natin alam kung baka mamaya tayo isa lang yung matamaan. Pag uwi natin pasalamat lang tayo kung nakauwi pa ng buhay, gano'n lang. Kaya dapat mag-pray lang talaga sa pag-content, lumalakad. Sa sa career natin sa army, hindi naman porket nagsimulang mahirap, hanggang dulo mahirap na, di ba? Meron din talagang pagdating ng panahon, doon ka na din sa medyo magaan-gaan at saka hindi ganun kahirap na trabaho, sir. Ngayon, sir, ang tanong ko, ngayong naging first sergeant na kayo, ano yung isa sa ipinagpapasalamat? Nagpapasalamat ako kasi ako yung napili ng naunang naging CO namin sa headquarters kasi siguro nakita nila yung tiwala nila sa akin. Kaya ngayon, ako pa rin yung naging panilang, naging first sergeant nila at naging advisor din sa mga bata na nanghihingi ng payo. Yan na nga, sir, base sa aming research, kayo ay first sergeant na advisor pa. Paano kayo nag-a-advise dun, sir? Iba't iba yung problema ng sundalo eh. Paano nyo ina-advisean yung mga lumalapit sa inyo na may mga problema? Paano nyo hinahandle yung mga problems nila? At saka ano yung mga binibigay nyo sa kanilang wisdom para maintindihan nila yung mga nangyayari sa buhay nila? Kukunin ko muna sila sa kwan kung ano talaga yung naging problema nila. Doon ko sila na-advise kung family problem, kinuha ko rin sila kung anong kwan nila doon, kung saan nag-umpisa sa mga problema nila. Para tapos kung doon ko sila i-apply yung kwan ko, yung mga CCM na kinuha din natin. Sir, paano yun? Hindi lahat ng ina-advisean mo ay naniniwala sa'yo. Ano yung ginagawa mo dun sa binibigyan mo na nga ng advice, pero hindi pa rin nagbabago? Nasa kanya na yung pagkwan, di pa nagbago kasi in-advise ko magandang advice naman siya eh. Kung di pa niwala sa akin, ilalapit ko sa sayo ko baka mas maganda yung ma-advise niya sa kanya. Sir, sa panahon ngayon,
yung age nyo versus sa mga age ng makabagong sundalo, magkaiba talaga magkaiba din yung pananaw. Paano nyo nahahandle yung generational gap, sir, bilang isang first sergeant na yung isa sa mga aalagaan mo, isa sa mga taong hahawakan mo, is malayo yung pananaw sa pananaw nyo? Sa akin kasi, hindi ko maikumpara yung sarili ko dati nung nag-private ako sa panahon nila ngayon. Magkaiba na yung pag-ugali. Kaya kung minsan, ako na nakikibagay sa kanila. Pero pinapa-kwan ko rin sa kanila na sundalo pa rin sila, na sumunod pa rin sila sa kwan ng army. Despite sa generational gap, sir, sa tingin nyo, ano yung dapat na merong pag-uugali kapag ka ikaw ay isang sundalo? Magkaroon tayong disiplina para tumagal tayo sa serbisyo. Ano ba yung pag sinabing disiplina, sir? Ano yung nasa utak nyo? Ano yung description nun? Ano yung definition nun? Marunong kang sumunod tapos magkaroon makibagay sa mga kasama mo para lalo tayong magtagal sa serbisyo at magtiwala yung mga kapwa natin sa atin. Sa 28 years niyo in service, sir, ano yung pinaka natutunan nyo na lesson dito sa loob ng serbisyo? Ang natutunan ko dito yung paano sumunod. Sir, bilang isang first sergeant, ano yung pinakamahirap sa inyong trabaho? Ang wala mang mahirap sa amin basta't marunong ka lang magpasunod sa mga tao, sa mga tropa. Yes, sir. Hindi naman mahirap yon. Basta marunong din sila sa kapakibagayan din sila. Advice sa mga kabataan na gustong magsundalo. Ang advice ko lang sa gusto magsundalo, mag-try lang sila. Dapat magpalakas sila, huwag sila magmasok sa sundalo para sa future din nila sa pag nagkapamilya sila. Sir, ngayong first sergeant ka na, ibig sabihin, yung trabaho mo, busy ka na, marami ka nang hinahandle na tao. Paano mo napagsabay-sabay ang pagiging asawa at ama sa pagiging first sergeant? Nakuan ko yung bilang first sergeant ako, pagkayari ko mag-ikot sa mga tropa ko, kinuha ko rin yung pamilya ko. Through cellphone na lang din. Nagbi-video call na lang Video kayo, call sir. na lang. Hindi ba kayo nahirapan, sir, na sundalo kayo, tapos may asawa kayo, tapos minsan, sa totoo lang, pag sundalo ka, mas nagkakaroon ka ng time sa trabaho mo kaysa sa pamilya mo. Hindi ka ba nahihirapan, sir? Hindi naman. Kasi ang ginawa ko kasi noon, iniisip ko, basta may maibigay ako sa pamilya ko, kahit nahirapan ako, basta yung pamilya ko, lang sila, maginhawa sila. Ayoko kasi naranasan ko nung ako sibilyan pa, na mahirap talaga nung hindi pa ako nagsundalo. Naiintindihan ba ng pamilya mo, sir, kung bakit minsan wala ka ng time sa kanila? Pinapaintindi ko sa misis ko rin, lalo na ngayon na sa aking first sergeant ako, sabi ko sila na darating araw, ilang taon na lang din, magkakasama rin tayo, sabi ko sila sa pamilya ko. Ibig sabihin, sir, may plans na kayong mag-retire. Wala na kayong plans pa na mag-schooling pa, mag-build pa ng career nyo? Wala na akong bala kasi na mag-konta Tawag ko lang, nakatapos naman yung anak ko, ikon ko rin siguro yung buhay sa civilian din. Sa buong career nyo, sir, ano yung pinakamahirap na designation nyo? Pinakamahirap na sakripisyo nyo? Kasi galing ako ng kwan din 71st IB Tapos nung kwan, second unit ko, yung 56 na. Doon ko naranasan yung kwan din. Mapalayo sa pamilya na almost 1 and a half na wala kaming contact ng misis ko. Bakit, sir? Dahil wala mang signal sa outlet, sa inlet, sa Quezon Yarlacar. Mayroon ko contact doon. Paano yun, sir? Paano yung minanage yung walang contact sa family? Hindi, bago man ako pumasok doon, nagpaalam na ako sa misis ko. Papasok sa ganito, walang signal. Yung tinalawanag ko naman sa kanya. Unawaan naman yun. Paano kayo, sir, na-motivate nun? Kasi minsan, kasi sa buhay natin mga sundalo, ang motivation talaga natin, walang iba kundi family natin Paano kayo na-motivate nun na magtrabaho pa rin kahit wala kayong communication sa family niyo? Yun nga, sabi ko, pag walang contact sa pamilya, manalangin ka doon sa Panginoon para bigyan ka ng kalakasan pa rin siya at tiwala pa rin. Sir, one last question para sa ating talakayan. Sa loob ng 28 years, sir, paano nyo madidescribe yung buong serbisyo nyo? Nung private kasi ako noon, mas maginhawa ngayon na naging master ako, pero meron pa rin yung lalo sa pag-handle ng tao. Doon ako na medyo hindi man hirap. Malaki yung gap talaga nun. Kasi nung private ka, kung anong utos lang sa'yo, susunod ka lang naman Ibig sabihin, sir, base sa kwento nyo, base sa sinabi nyo, ang pagiging army ay mahirap. Pero, ano yung pero, sir? Kahit mahirap, ano yung pero nyo nun? Napaglalabanan pa rin. Dahil may
para sa pamilya. Sir, dadako na tayo sa ating fast talk. Pinaka-paboritong designation mo sa buong career? Sige, doon, as engineer, Favorite unit assignment? 56. Doon. Sir, mga ginagawa mo kapag ka nagbabakasyon? Gumagawa sa bahay. Kapag ka andito ka sa kampo, ano yung pinakaunang ginagawa mo kapag ka nagising ka? Nagwawanay sa paligid. Husay o disiplina? Disiplina. Pamilya o malasakit? Malasakit. Battalion duty or division duty? Division duty. Weekend o duty? Weekend, siyempre. Favorite physical activities? Yung pag-jogging, VTC meeting or face-to-face meeting? face-to-face. Mensahe mo, sir, para sa iyong asawa. Masabi ko lang sa misis ko, sana maunawaan pa niya ako hanggang nasa active pa ako. Pag nag-retire, doon tayo magsama-sama sa magapil natin ng ating anak. Mensahe para sa iyong anak. Para sa aking anak naman ay sana tuloy-tuloy yung kabaitan para sa aming magulang mo. Kung ano yung ambisyon mo sa buhay, andito lang kami magulang mo para yung suporta sa iyo. Ito, sir, mensahe para sa inyong sarili. Sa akin sarili naman, sana maging malakas pa rin ako habang ako'y nasa serbisyo, nasa paglabas bilang retired. Ako si Master Sergeant Marcelino Bibibioya, ang First Sergeant Advisor ng Pamilyang Kaugnay at ito ang aking kaugnay way of life. Sa kabuuan, ang First Sergeant Advisor ng Pamilyang Kaugnay ay hindi lamang tagapagpayo, kundi isang leader na may tapang sa paninindigan, talino sa pamumuno at pusong handang umunawa. Bilang advisor ng Pamilyang Kaugnay at bilang haligi ng sarili niyang pamilya, pinatutunayan niya na ang tunay na lakas ng isang sundalo ay nagmumula sa tahanan at sa Diyos na siyang tunay na gabay nating lahat. Ang kanyang pamilya ay nagsisilbing inspirasyon sa bawat hakbang sa kanyang serbisyo, pinagmumulan ng lakas, paninindigan at dedikasyon. Sa kanyang patuloy na paggabay, hinuhubog niya ang bawat sundalo na maging mas handa, mas disiplinado at mas nagkakaisa sa pagharap sa bawat hamon ng buhay at tungkulin. Hanggang sa susunod na kwentuhan, muli ako si Hani Mendina at ito ang Kaugnay Way of Life.